Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Russell. 36 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Imos, Cavite. Madalas ay pinakikinggan ko dito sa opisina namin ang inyong programa at heto na nga ang naging libangan namin. Minsan ay nakikinig kami sa inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories. Na-inspire naman akong sumulat sa inyo dahil na rin sa pagpupursige ng aking asawa. Papadudot kasama sa kwento ko si Cara Mia, isang Italian Pinay at ang kaisa-isang babae sa aking buhay. Nagsimula kami bilang mag-best friends, high school pa lamang kami ay close na kami. Hanggang sa magtapos nga kami ng college ay matibay pa rin ang friendship naming dalawa. Pero ang hindi alam ni Cara Mia ay matagal na akong may pagtatangi sa kanya. Sekreto ko siyang minamahal at nasasaktan ako sa tuwing magkasama si Cara Mia at ang boyfriend niya noon na si Jordan. Hanggang sa isang gabi isang balita ang nakarating sa akin. Russell, nakipaghiwalay na si Jordan sa akin. Pag-amin sa akin ni Cara Mia habang kausap ko siya sa cellphone. Siyempre nagulat naman ako sa balita. Sino mag-aakala na mauuwi silang dalawa sa hiwalayan? Samantalang ang sweet-sweet nila. Pero bakit? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin, Russell. Nasasaktan ako sa ginawa niya. Naiiyak ang sagot pa ni Cara Mia sa akin. Napahinga na lamang ako ng malalim sa aking mga narinig. Una pa lang kasi ay tutol na ako sa relasyon ni Cara Mia at Jordan dahil alam kong may reputasyon ang lalaking yon bilang isang babaero. Ikaw naman kasi, masyado mo kasing minamahal si Jordan. Kaya tuloy nasasaktan ka ngayon, ang sabi ko sa aking kaibigan. Wala naman sigurong masama sa ginawa ko. Ginawa ko naman ang dapat para lang sumaya siya. Binigay ko sa kanya ang lahat. Sinakripisyo ko ang sarili ko. Naglaan ako ng oras para sa kanya. Ginawa ko ang lahat ng yon sa pag-aakalang hindi ako magkukulang sa kanya. Pero ano? Kulang pa pala yung mga ginawa ko para pumirme siya sa akin. Ngayon, Russell, sabihin mo sa akin, ano pa ba sa tingin mo ang kulang sa mga ginawa ko? Tanong pa niya sa akin. Hindi ka na nagkulang kay Jordan. Siya ang may pagkukulang sa iyo. Paglilinaw ko. Ano bang gagawin ko para bumalik lang siya sa akin, Russell? Tulungan mo naman ako. Pakiusap niya noon sa akin. Agad ko naman siyang sinagot, Papa Dudut. Hindi mo dapat pinapahirapan ang sarili mo. Para lang sa lalaking yon. Kung hindi para sa iyo si Jordan, huwag mong ipilit. Maraming lalaki dyan na pwedeng magmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal na binigay sa iyo ni Jordan. Marami dyan ang nakakahigit kaysa dyan sa boyfriend mo. Kaya kung pwede, talas-talasan mo rin ang paningin mo kapag may time ka. Kasi malay mo nandyan lang pala sa tabi-tabi yung lalaki na katadhana talaga para sa iyo. Yon ang naging payo ko sa kanya.
Tawagin mo na akong tanga o martir pero si Jordan pa rin ang mahal ko. Insist niya sa akin. Sige, magpakatanga ka pa sa lalaking yon. Napapailing ako habang sinasabi niya ang mga yon. Wala ka kasi sa katayuan ko. Kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Balik niya sa akin. Okay, ganito na lang ang gawin mo. Advice ko sa iyo mag-usap ulit kayo ni Jordan. Alamin mo sa kanya kung ano pa ba ang kulang. Bakit kanya hiniwalayan? At kung magle-level up pa yung katangahan mo subukan mo maghabol. Gawin mo ang kahiyahiyayang sarili mo. Yon ang diretsahang payo ko sa aking kaibigan. Teka, ano bang klaseng payo yan? Tila disappointed si Karamia sa sinabi ko sa kanya. Kung sasabihin ko naman sa iyo na hiwalayan mo siya hindi mo naman din susundin. Magsasayang lang ako ng laway sa iyo. Katwiran ko. Sana pala hindi na lang kita tinawagan. Malungkot na sagot niya sa akin. Magkaroon ka rin ng kaunting pride at respeto sa sarili mo. At saka kaunting common sense lang. Hiniwalayan ka na ni Jordan kasi hindi ka na niya mahal. So bakit mo pa mamahalin ang isang taong hindi ka naman mahal? Paliwanag ko sa kanya. Pilit kong pinarealize sa kanya na hindi worth it na balikan niya si Jordan. Karamia, ang gusto ko lang ay maliwanagan ka. Hindi ko kailanman hinahangad na masaktan ka. Kaibigan mo ko. Handa kitang tulungan anytime. Tandaan mo yan. Dagdag ko pa. Ikaw, naranasan mo na bang masaktan ng dahil lang sa pag-ibig? Usisa niya sa akin habang tumigil siya noon sa pag-iyak. Naranasan ko na rin yan. Pero dahil sa mga heartbreaks na yan marami akong natutunan. Kaya sinishare ko sa iyo yung mga natutunan ko sa iyo. Pagbabahagi ko naman sa kanya. Pero minsan kahit nasabihin natuto ka na kapag nadali ka ng pag-ibig mawawala yung mga natutunan mo. May punto si Karamia at sumang-ayon ako doon sa sinabi niya. Kung hindi na lang kaya ako magmahal, hirit pa niya sa akin. Naku, hindi mo magagawa yan. Walang tao ang hindi makakaiwas sa pag-ibig. Once na iniwasan mo ang pag-ibig lalo kang lalapitan nito. Karamia, huwag tayong matakot sa pagmamahal. Kahit na ilang beses pa tayong nasaktan, bahagi talaga ng buhay ang pag-ibig. Ano Karamia, iiyak ka pa ba? Agad naman siyang sumagot sa akin. Susubukan ko, Russell. Salamat ha. Ikaw kasi yung palaging sandalan ko kapag may problema ako. Kaibigan kasi kita, kaya ako ginagawa ito. Sabi ko na lamang sa kanya noon. Papadudot na natili kaming magkaibigan ni Karamia sa kabila ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong alam ni Karamia na mahal ko siya. Pero nanatili siyang nagbubulag-bulagan dahil nga mahal pa rin niya si Jordan. Lihim nga lang akong nasasaktan noong panahong devastated siya. Dahil si Jordan ay ikinasal sa ibang babae. Ako ang naging sandala noon ni Karamia at dinamayan ko siya sa abot ng makakaya ko. Hanggang sa isang araw ay tuluyan ko nang naipagtapat kay Karamia na mahal ko siya. Samantala makalipas ang ilang buwan ay naging kami ni Karamia. Oo, papadudot. Naging panakipbutas ako pero willing naman ako dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya. Kaso isang araw, nagkalabuan kami dahil nalaman niyang pinsan ko pala yung babaeng umagaw kay Jordan. Pero dahil ayaw kong mawala si Karamia sa akin kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para magstay siya sa akin. Pero dumating ang panahon na sinubo kami ng tadhana ni Karamia. Nagtampo siya sa akin nang malaman niyang sinekreto ko sa kanya na ang babaeng umagaw kay Jordan ay walang iba kundi ang pinsan ko. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo. Patawarin mo kung sinekreto ko sa iyo na pinsan ko si Marie Chris. Paghingi ko sa kanya ng paumanhin.
bakit hindi mo sinabi sa akin na magpinsan kayo ni Marie Chris? Seryosong tanong niya sa akin. Wala naman sigurong dahilan para isikreto sa akin na pinsan mo pala yung babaeng umagaw sa boyfriend ko. Tatanggapin naman kita kahit na pinsan mo pa siya. Baka kasi hiwalayan mo ako kapag nalaman mong pinsan ko si Marie Chris. Pero sasabihin ko naman yun sa iyo sa tamang panahon. Katwiran ko sa kanya. Kaso ang tanong kailan mo sa akin yun sasabihin? 1 taon na rin tayong magkarelasyon tapos ngayon mo lang nalaman ng totoo? Nagtatampo pa rin noon ang girlfriend ko. Please Cara Mia, patawarin mo na ako. Pakiusap ko noon sa kanya. Okay, patatawarin kita. Huwag mo nang uulitin na magsinungaling sa akin. At kung meron pa akong dapat na malaman sabihin mo na kaagad sa akin ngayon. Mahinahon niyang tugon sa akin. Wala na akong tinatago pang sekreto sa iyo. Promise hindi na mauulit ito. Yun naman ang paniniguro ko sa kanya. Nga pala Russell, may sasabihin ako sa iyo. Panimula niya. Kahapon aksidente nagkita kami ni Jordan sa palengke. Pag-amin ni Cara Mia sa akin. Talaga? Hindi naman ako nakaramdam ng selos dahil syempre hindi naman ako seloso at malaki ang tiwala ko sa girlfriend ko. Kinausap niya ako pero huwag kang mag-alala. Hindi rin naman kami nagtagal. Pagpapatuloy niya. Ano naman yung sinabi niya sa'yo? Usisa ko sa kanya. Ayun, humingi siya sa akin ng tawad. Sagot niya. Affected ka ba? Agad namang sumagot si Cara Mia sa tanong ko. Hindi na syempre, nakamove on na ako. At saka may boyfriend na ako, ikaw. Bakit pa ako magiging affected sa kanya? Tanong niya sa akin. Masaya na si Jordan at Marie Chris. Hindi na dapat natin sila pinapansin. Sabi ko na lamang noon. Nasa nang ayun na naman kaagad ng girlfriend ko. Tama ka. Basta ako sinasabi ko lang yun sa'yo para at least alam mo. Papadudot pagkatapos noon ay naging maayos na ulit ang relasyon namin ni Cara Mia. And to make the story short ay nagplano na kaming magpakasal noon. Dumaan kami sa maayos na proseso ng kasal. Nagkaroon ng counseling seminars at nagkaroon pa nga kami ng retreat sa Bataan. Akala ko papadudot ay maayos na ang lahat pero ang hindi ko alam. Nakakutob na pala ang mama ko tungkol kay Cara Mia. Anak, sigurado ba talaga siya na ikaw ang gusto niyang pakasalan? Seryosong tanong niya sa akin. Nung una ay nagulat ako at naguluhan sa pahiwatig sa akin ni mama. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Napapansin ko kasi na simula nung pinaplano ninyo yung kasal parang nagdadalawang isip pa siya. Yun ang obserbasyong sinabi sa akin ni mama. Pero nung mga sandaling yon ay confident ako sa aking girlfriend. Ma, matutuloy po ang kasal namin hindi ba? Wala naman po kami naging problema noong mga araw ng preparasyon. Lalo na po nung counseling namin. Kung hindi pa siya handang magpakasal sa akin di sana sinabi niya sa akin. Pahayag ko. Malay mo baka nahihiya lang siya sa atin. Lalo na sa'yo. Balik niya sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam na rin ako ng kaba. Pero dininay ko yon sa aking puso. Mahal na mahal po ako ni Cara Mia. Maniwala po kayo. Matutuloy po ang kasal. Kinukutuban lang kasi ako anak. Yon ang mga katagang sinabi ni mama na lalong nagpakaba sa akin. Ma, promise. Kahit na po may asawa na ako maglalambing pa rin ako sa inyo. Pagbabago ko na lamang ng usapan namin. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala na mag-aasawa ng bunso ko. Naiiyak na wika ni mama sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ma, wag na po kayong umiyak. Dapat masaya po kayo para sa anak ninyo. Pag-aalo ko naman sa kanya. Russell, masaya ako kapag nakikita kitang masaya.
Hiling ko lang sana sa Diyos na sana'y maging mabuting asawa si Karamia sa'yo. Sana'y maging masaya ka sa piling niya. Yon ang huling sinabi ni Mama sa akin bago dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ngunit papadudod sa araw mismo ng kasal namin ni Karamia, isang nakakagulat na desisyon ang kanyang ginawa. Hindi po siya sumipot sa kasal namin at ayon sa kanyang amang si Mr. Peretti, nagdesisyon si Karamia na huwag munang ituloy ang aming kasal dahil hindi pa siya sigurado kung mahal niya ako. Papadudot, sobrang nagdurugo ang puso ko noon nang iwanan ako mismo ng bride sa altar. Parang nga siyang eksena sa pelikula pero hindi ko talaga akalain na mangyayari yon sa totoong buhay. Sa isang iglap ay nasayang ang lahat ng pinagpagura namin lalo na sa preparasyon ng kasal. Pero higit ako ng hinayang sa ilang taong pagsasama namin ni Karamia na nauwi lamang sa wala dahil sa pangyayaring yon. Papadudot, masakit pala talaga ang iwanan ng taong mahal mo. Papadudot, pagkatapos ng pangiiwan ni Karamia sa akin sa harapan ng altar ay wala akong naging balita na sa kanya. Ako naman walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin yon ni Karamia. Ang alam ko ay hindi ako nagkulang sa kanya kaya hindi ko deserve na mapahiya at masaktan ng ganon. Hanggang sa isang gabi nagulat na lamang ako na bigla na lamang akong tinawagan ni Karamia. "I'm sorry, Russell," sabi niya sa akin sa kabilang linya noon. "Bakit mo ba nagawa sa akin yon?" Sa puntong yon ay nagdemand na ako ng kasagutan mula sa kanya. "Nagawa ko lang yon kasi naguguluhan pa rin ako." Yun ang unang sagot niya sa akin. "Eh di sana sinabi mo kaagad sa akin para hindi na natin tinuloy ang kasal. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Nilagay mo ko sa kahihiyan. Nilagay mo ang pamilya ko sa kahihiyan." Tila may paninising sabi ko sa kanya. "Pinagsisisihan ko na yon, Russell. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo," sabi naman niya sa akin. "Hindi ba bago tayo kinasal, nag-counseling pa tayo? Tapos nag-seminar pa tayo. Akala ko okay na, Karamia. Pinaasa mo ko na okay na ang lahat. Yun ang dinadamdam ko sa'yo. Pinaasa mo lang ako." Doon ay nilabas ko talaga sa kanya ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. "Siguro nga umatras ako sa kasal natin pero tandaan mo, Russell, na kahit kailan hindi kita niloko. Nagkataon lang na naguluhan ako sa mga nararamdaman ko." Katwiran niya sa akin. "Bakit? Si Jordan na naman ba?" Alam kong nag-aalinlangan siyang sagutin ang tanong ko na yon. Pero sa huli nagpasya na rin siyang umamin. "Oo, Russell," sagot niya. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking ex-fiancé. Akala ko ba nakalimutan mo na siya? Yun ang akala ko. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin pala siya pagtatapat niya sa akin. "Karamia naman. May asawa na si Jordan. Masaya na siya sa pamilya niya. Tapos hanggang ngayon siya pa rin ang iniisip mo?" Tila naiinis kong sabi sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gulong-gulo pa rin ako, ang sabi ni Karamia sa akin. Samantala nagdesisyon akong itanong sa kanya ang matagal ko nang dapat tinanong noon. "Mahal mo ba talaga ako? O napipilitan ka lang na mahalin ako?" Hindi naman kaagad nakasagot si Karamia. Kahit na hindi ko siya nakikita ay nararamdaman kong nag-aalinlangan siyang sagutin yon, papadudot. "Minahal naman kita, Russell. Sinubukan kong ibigay sa iyo ang buong puso ko. Kaso..." Maya-maya ay sagot niya sa akin pero nagpasya siyang wag na lamang ituloy. "Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Karamia. Ang sakit ng ginawa mo. Ginawa mo lang akong panakipbutas," ang sabi ko sa kanya. "Kaya ako tumawag sa iyo ay para humingi ng sorry," sabi na lamang niya sa akin. "Sa palagay mo,
Mapapatawad kita sa ginawa mo sa akin? Hindi, Karamiya. Hindi. May diin na sagot ko sa kanya. Wala akong magagawa kung hindi mo ko kayang patawarin. Sige na. Ibababa ko na tong phone. Pero naputol yung sinasabi niya nang sinubukan ko siyang i-interrupt. Sandali. Huwag mo munang ibaba. May gusto ko ba bang marinig sa akin? Tanong niya sa akin habang pinipigilan niya ang daloy ng kanyang emosyon. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang aking pagluha. Sige, patatawarin kita. Kung makikipagbalikan ka sa akin. Ano, may pag-asa bang magkabalikan tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Meron naman, kaso hindi ko pa masasabi sa ngayon. Hindi ko alam eh. Siguro kapag nawala na ng tuluyan sa puso ko si Jordan. Basta Russell, hindi ko alam. Yun ang sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Papa Dudut, lalo akong nasaktan sa mga narinig ko mula kay Karamiya. Pero wala akong choice noon kundi ang tanggapin ang lahat at mag-move on. Tama nga yung sinasabi ng iba na moving on is not easy. But if you have the motivation to forget the pain, makakalimutan mo rin ang mga masasakit na alaala at matututo kang magpatawad. Papa Dudut, dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Karamiya, kaya nakuha ko siyang patawarin. Samantala maraming buwan pa ang lumipas at hindi ko na nakita pa si Karamiya. Nabalitaan ko pa nga na nasa Italy na raw siya. Akala ko hindi ko na siya makikita pang muli. Pero isang araw ay aksidente nagkita kami sa isang kasal at doon ay muling nag-spark ang aming pagmamahalan. Kumusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkita. Teka, balita ko nag-abroad ka daw. Ang sabi ko kay Karamiya nang magkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan siya. Nagpunta ako ng Italy. Pinag-aral ako ni Papa doon. Sagot niya sa akin. May bala ka na bang tumira doon sa Italy? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo. Sabi kasi ni Papa gusto niya na doon kami manirahan. Nalungkot naman ako nung narinig ko yon. Kung maninirahan ka na doon hindi na kita makikita pa. Russell, alam mo ba? Na-miss kita lalo na nung nasa Italy ako. Pagtatapat sa akin ni Karamiya. Kung sakaling pagbigyan tayo ng tadhana na may kasal ulit sa pangalawang pagkakataon, sa palagay mo magiging maayos na ba ang lahat? Tanong pa niya sa akin. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maging maayos ang lahat. Sabi ko naman sa kanya. Saglit na natahimik si Karamiya bago muling nagsalita makalipas ang ilang segundo. Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Pinapatawad na kita. Nawala na yung lahat ng sakit sa dibdib ko. Natanggap ko na ang lahat. Ang sabi ko sa kanya. Kung sakaling may kasal tayong muli, sinisigurado ko sa iyo na hindi na ako aatras pa. Yun naman ang paniniguro ni Karamiya sa akin. Papa Dudut, yun na siguro ang hudyat para magsimula kaming dalawa ni Karamiya. Naging magkaibigan ulit kami at naging masigla ang aming komunikasyon. At sa bawat oras na pumapatak na magkasama kami ay lalo kong nararamdaman ang pagmamahal ko at pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi na naging malabo ang second chance sa aming dalawa. So, how do you feel? Tanong ko sa kanya habang nasa restaurant kami at kumakain. Nag-celebrate kami kasi kakapromote ko lang noon bilang supervisor ng BPO company na pinagtatrabahuhan ko. Excited! Masayang masaya. Sagot naman sa akin ni Karamiya. Russell? Napalingon naman ako sa kanya ulit. Bakit? Tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Tumango ako sa kanya bilang sagot. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pag-amin ko pa sa kanya. Gusto ko nang ituloy yung naudlot nating kasal. Maya-maya ay tanong niya ulit sa akin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Mabilis namang sumagot si Karamiya. Matagal ko nang pinag-isipan to. At sa pagkakataong ito ay talagang sigurado na ako. Ikaw na ang gusto ko mapangasawa.
Maniwala ka sa akin. Paano na si Jordan? Panunubo ko sa kanya. Natawa naman siya nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ex. May asawa at 2 anak na si Jordan. Wala na akong pagmamahal pa para sa kanya. Russell, ikaw ang mahal ko kaya ikaw na ang gusto kong makasama sa harapan ng altar. Ano? Ganon ba? Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya, Papa Dudut. Gusto mo pa bang ituloy ang kasal natin? Napangiti naman ako. Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo. At kahit alam ko na ang sagot itatanong ko pa rin sa iyo to. For formality reasons. Will you marry me again? Of course, I will marry you again. Masayang sagot ni Cara Mia sa akin. Papa Dudut, that was the beginning of a new day for us. Makalipas ang ilang buwan ay natuloy na rin ang kasal namin ni Cara Mia. At sa puntong yon ay ramdam na ramdam ko talaga na ako na ang nag-uukupa sa kanyang puso. Sa ngayon ay ilang taon na kaming kasal at may isa na kaming anak. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa at going stronger pa rin kami ngayon at magpakailanman. Papa Dudut, maiksi lang ang sulat ko sa inyo. Pero alam kong punong-puno po ito ng pag-asa. Totoo nga talagang love is sweeter the second time around. Sana'y makapagbigay po ito ng inspirasyon sa nakakarami. Masaya din kami ni Cara Mia at naging bahagi kami ng Papa Dudut Stories sa iyong YouTube channel. Kung papalarin po itong ma-upload. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Russell. No matter how hard the past is, you can always begin again. Yan ang aral na gustong ipahiwatig sa kwentong tampok natin sa araw na ito. Maraming pinagdaan ng pagsubok sina Russell at Cara Mia bago naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Nagsimula po sila sa secret love, nasaktan, naging panakipbutas, hiniwalayan, muling pinagtagpo ng tadhana at naging magkaibigan at sa huli ay naging magkatuluyan. Ngunit hindi magiging posible yon kung hindi naging matatag ang pagmamahal ni Russell kay Cara Mia. Kahit pa ilang beses siyang nasaktan at lumuha ng dahil dito. And love always offers second chances, but for those who are deserving. Nagkaroon ng second chance na Russell at Cara Mia because they are both deserving. Nakita naman natin na nagsisi si Cara Mia sa nagawa niyang pagkakamali at pinatunayan din niya sa huli na she's deserving dahil pareho silang masaya sa buhay nilang mag-asawa. Muli maraming salamat sa iyo Russell at kay Cara Mia sa pagbabahagi ng inyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel sa ating segment na Papa Dudut Stories. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlog. Sana po ay suportahan niyo po yan. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na at nanonood ng aming personal weekly vlogs na Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.